But as long as we are here, we are safe. What about our families? Are they safe? Our other associate will take care of them. And we make sure they are all safe. You better be sure. Mr. Cheng, may bisita ka. Sino? Ana di Chichia. 我的，我的刮风。 Habang nasa loob kami ng NLEA, wala namang gumagalaw sa amin. Pero oras na inilabas kami dito, hindi namin alam kung ano mangyayari. Kayo, kumusta kayo? Pa, natatakot kami. Madami na sa mga tao natin. Niligpit na ng mga kalaban natin. May mga lalaking armado. Pabalik-balik sa bahay. Tak na gusto siya. Natatakot siya na ako magsasalita. Hino-hostage na kayo. I'm sorry, Catherine. Pati kayo napahamak sa lahat ng ito. Pa, what do we have to do? Kausapin mo si Ramon. Sabihin mo sa kanya, importante na tulungan niya kami makatakas. O, Papa. Gagawin ko. Madam, nagawa ko na ako pinapagawa ninyo. Nabayaran ko na lahat ng pwedeng bayaran ng pagtatanungan ni Sir Ramon. Good job. Ngayon, matitigil na si Ramon sa paghahanap sa anak niya. Angkong, sino bisita mo? Si Catherine, nautusan ko na siya kausapin si Ramon. Si Ramon lang ang ating pag-asa para makalaya. Angkong, kapag maraya na tayo, kailangan natin pakbayarin si Agustus sa pagtraidor niya sa atin. Dapat lang. Mrs. Cheng, Sino ka? pinadala ako ni Ramon Montenegro. Anong kailangan mo sa amin? Kailangan nila ang tulong niyo.
Dr. Gonzalez, please proceed to room 301. Paging Dr. Gonzalez, please proceed to room 301. Ano to? Sensya ka na. Maliit lang, dilensya ko ah. Ang gamot man lang ni tatay. Salamat anak. Saan to nang galing? Basta, diniskarte ko yan. Hindi yan utang. Ayoko nang mas lalo tayo mabaon sa utang. Anak, meron ka palang dapat na malaman. Ano yan? Nagpunta dito si Opo kanina. Kinuwento niya kung ano talaga nangyari ng aksidente. Ano to sabi? Aksidente daw siya na hindi naman naging dapat aksidente. Dahil sa utang natin kay Roda, isipan ng tatay mo na mambudol. Yung, ano yun? Yung bundol sa sakyan. Ha? Nangyari yung hindi naasahan. Si Roda. Kasalanan to ni Roda. Tarantado talaga yung Roda na yan, Tay. Sumusobra na talaga siya. Dahil sa kanya, kaya kayo napahamak. Hayaan nyo, may araw din yan sa akin. Pati ang mga nakabangga sa inyo. Hindi pwedeng tatapakan lang nila tayo, Tay. Babawihan natin sila. Marites, kanina ka pang walang imik. Kanina sa palengke, tahimik mo. Hindi, wala. Iniisip ko lang talaga si Tangkol. Ako rin naman nag-aalala sa kanya eh. Ay, wala si Santino dito. Oo nga eh. Siguro nasa taas. Sige na. Wala si Santino at ang asawa mo ah. Oo nga eh. Hindi ko rin nga alam kung saan nagpunta yung batang yun eh. Palagay ko, inutusan ng lolo Noy niya. Malamang. Dendeng. Dapat hindi natin painitin yung ulo ni Rigor para talagang maayos na maayos yung pakikipag-usap natin sa kanya. Susubukan ko, pero hindi ako nangangako. Dendeng. Oh. Marites, kanina ka pang ganyan. Ano ba problema mo? Ayos ka lang ba? Oo, iniisip ko lang talaga kung paano ko sasabihin kay Rigor. Yun lang. Sana positibong tanggapin ni Ringor yung babalita natin. Alam mo naman yung asawa mo pagdating sa usaping tanggol. Ano bang pwede kong ibenta dito?
naku, mukhang masarap ang apritada mo, Hintayin na rin natin si Rigor, no? Mukha naman masarap. Masarap talaga yan. Ayan na. Rigor. Tama-tama, hindi ka na. Kain ka na. Hinihintay ka namin eh. Nagluto ako ng masarap na ulam. Saan mo kinuha yung pera pambili mo nito? Nag-ambag kami ni Tindeng. Sige na, kumain ka na. Masarap yan. Sinarapan ko talaga yung pagluto niyan. Busog na ako. Ayan na pala si David. Tama-tama. Halika na, David. Kain na. Ayos. Mukhang masarap to Oo, sabayan mo ng tatay mo. Sige na. Busog nga ako. Kayo, kumain kayo. Ayoko magiging balayan balang araw na kinain ko na galing sa pera nito. Kilala mo ako, Rigor. Kahit kailan, hindi ako naningil sa mga kinain ng mga tao dito. Hindi katulad mo. Ultimong butil ng bigas binibilang mo. Tindeng. Tindeng, nag-usap na tayo kanina, di ba? Marites, ano to? Anong pakulo to? Ha? Bakit nagbabait-baitan kayo? Para saan? Wala, gusto lang kitang... Tapatin niyo nga ako! Sagot! Rigor, kasi kanina sa palengke... Ano nangyari sa palengke? Dumating si Tanggol. Tanggol. Sinabi ko na nga ba eh. Pwede ba makinig ka na muna sa sasabihin ko? Makinig ka na lang muna. Huwag muna sanang uminit ang ulo mo. Sige, tuloy mo. Kailangan namin ng tulong mo. Kailangan ni Tanggol ng tulong mo. Kailangan niya ng tulong. Tulong? Galing sa akin? Hindi ko tutulungan ng hayop na yan. Rigor, iniisip ka lang ni Tanggol. Iniisip niya yung sitwasyon mo, kaya gusto niyang lumapit sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong ni Tanggol, Tinding! Ano ba talaga nangyayari? Diretsuhin niyo na ako! Kasi ganito nga yung nangyari, Rigor. Makinig ka muna, ha? Nagtatrabaho ng mahusay si Tanggol sa isang hotel. Kaso, nagkaroon ng isang malaking raid. Tapos, nakadampot siya ng droga. Droga? Nasa droga ng katarantaduan ng anak mo? Marites, sinasabi ko sa'yo, kriminal na yung anak mo. Hindi! Walang kinalaman si Tanggol doon. Maniwala ka! Wala patay tayo dyan. Wala na talagang pag-asa yung panganay mo. Pwede ba? Huwag ka na munang gumatong. Kinumpirma ni Mokang. Wala siyang kinalaman. Nagtatrabaho lang sila ng matino. Gusto niyang ibigay sa'yo yung droga. Rigor, ang gusto lang naman ni Tanggol, matulungan mo sila sa droga para matulungan ka rin niyang mabalik sa serbisyo. Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol dun sa raid? Di ba nagpunta ka sa presinto kanina? Ito yata yung pinakamalaki sindikato na
na nahuli dito sa Quiapo. Dapat nabalitaan mo yun, di ba? Hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman sa drogang yan. At kayong dalawa, kung tutuusin, pwede kayo maging makakasabwat. Hindi niyo ba iniisip yun? Rigor, kaya nga sa'yo kami lumalapit. Kaya nga hinihingi namin ng tulong mo. Hinihingi ni Tanggol ang tulong mo. Dahil alam niya na ikaw ang pulis na mapagkakatiwalaan niya. At Rigor, malay mo, ito ang makapagbalik sa'yo sa serbisyo. Mas pipiliin ko pa masuspende ng 1 taon kesa tulungan ng hayop na yan. Para pala kay Tanggol yung masarap na apretada. Ako kaya, magpasok kayo ng malaking problema dito sa bahay. David, bakit ganyan ka magsalita? Hindi ka ba nag-aalala sa Kuya Tanggol mo? Seryoso po ba kasi tinatanong nyo? Kahit kailan, hindi ako sumasali sa mga kumukonsinte sa maling gawa ni Tanggol. David, delikado ang buhay ng kuya mo. Pinasok niyo yun eh! Manindigan niya! Manang-mana ka talaga sa tatay mo, no? Huwag mo akong magtataasan ng boses! Sana nga lang. Nagmana lang ng paborito mo po sa kay tatay. Nag-aalala ako sa Kuya Tanggol mo. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Pag hindi niya naisuko yung mga drogang yun, mas gugustuhin ko pang magpakalayo-layo siya kaysa malagay sa panganib ang buhay niya. Basta ako, kung ako ba piliin, gusto ko na lang ng tahimik na bahay. Yun lang. Ma'am, bestseller po namin to. Isang beef chili pepper. Ano po? Isang beef chili pepper, isang... Opo. Fried dong. Tanggol! Ano nangyari sa'yo? Napalaban ako eh. Si Mokang, nasaan? Kinuha ng kuya niya. Sadali lang po, mama. Kaya mo ba? Kaya. Danan. Ete, Sandali. akatin muna si Tanggol. Dali. Asasusin niyo muna si Tanggol. Ako na bahala rito. Sige na. Dandan. Dandan. Maberting. Tanggol, anong nangyari sa'yo? Ma'am Berting, napalaban po ako sa Quiapo eh. Sa mga batang tondo. Yugo mo na sa Tanggolan para makapagpahinga. Dito. Kaya mo? Dadan. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Delikado na talaga ang mga buhay niyo eh. Matagal na namin kaaway yung mga yun, Mang Berting. Gumaganti lang yung kay Tanggol kasi nung birthday ni Mokang, nayari namin yung isa sa kanila. Sabi ko sa'yo, Mang Berting eh, balikin na po mga baril namin. Kung dala na ni Tanggol yung baril niya, malamang, hindi sila magugulpi ng ganyan yan. Ano, Tanggol? Respakan na natin. Ayan na naman kayo eh. Dinadaan pa natin sa init ng ulo eh. Huwag na nga kayo pumasok sa mga kabasag ulo. Sasayangin niyo lang yung mga buhay niyo. Ang laki na nga ng problema natin sa drogang yan eh. Buti nga nakabalik pa ng buhay si Tanggol eh. Tanggol, nasa si Mokang?
Berting. Kinuha po siya ng kapatid niya. Ang ibig sabihin, napang-abot kayo na Edwin? Hindi. Anong plano, Tanggol? Kailan tayo gagante? Tigilan nyo na nga yung ganting ganyan. Ha? Mas malaki yung problema natin kung paano natin isusurrender ang drogang yan bago tayo masunto ng mga sindikato. Berting, baka pwede po makiusap kami sa'yo. Kung maaari ho sana, baka pwedeng ibalik yun ho sa amin yung mga baril namin. Kailangan po namin yun eh. Yun lang po ang proteksyon namin. Lalo na po ngayon na delikado ang mga buhay namin. Rigor, parang awa mo na. Tulungan natin si Tanggol. Marites, ang tanging tulong lang na may bibigay ko sa anak mo ay yung ipakulong siya para maging matino na siya. Nagbagong buhay na si Tanggol. Maniwala ka. Nagsusubok na siya na maging maayos ang buhay niya. Rigor, nanganganib ang buhay ni Tanggol sa mga may-ari ng drogang na dampot niya. Masama ang kutob ko kapag nalaman nila kung nasan si Tanggol, baka may masamang mangyari. Rigor, kahit masama ang tingin mo sa kanya, kahit iba ang trato mo sa kanya, ikaw pa rin ang pinili niya para lapitan. Sa'yo niya pa rin ipinagkakatiwalang ang buhay niya. Rigor, panawa mo na. Tulungan natin ang anak natin. Tulungan mo si Tanggol. Nakita uli kita. Ang taong gustong pumatay sa akin. Hintay mo ang balik ko sa'yo. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling umanda pagkat nandito na ang ating tagapagtanggol. Sino mang nangangailangan saan mang galing tutulungan.